Morning! Kumusta po tayong lahat? Welcome po sa ating channel, Chan OFW and 3K. So, in case magbibigay lang po ako ng tips for today para po hindi tayo mauubusan ng blessings. Araw-araw may blessings tayong dumarating. At isa sa mga blessings na yon is ang good health, pera, at peace of mind. Kaya ayan guys, bigyan ko lang kayo ng tips dahil yan po ang aking ginagawa sa aking sarili at ako po ay magpapatunay na talagang blessings is always there at hindi ko naramdaman na naubusan ako ng pera. Okay? So, ayan po yung ibibigay ko na tips sa inyo for today. Kaya, let's watch my video. So, ayan, bibigyan ko lang kayo ng tips dahil bilang mga OFW, marami tayong nagiging problema sa pera, lalo na sa pera, no? Kasi, ang ano nating mga OFW, kumbaga ang pinaka-motto natin is isang araw na pag-ibig, isang araw lang yung sahod natin. Buti nga yung pag-ibig, dumadating ng isang linggo, di ba? Yung isang linggong pag-ibig. Pero sa ating mga OFW, karamihan sa atin na isang araw lang. Bakit isang araw yung sahod natin? Kasi pagkabigay ng sahod natin, didiretso na natin yan sa padalhan ng pera sa Pilipinas. Tama? Right? Okay, so pero masaya pa rin tayo, 'di ba? Of course, masaya pa rin tayo dahil yung ano naman yung reason naman bakit tayo nandito, bakit tayo nagtatrabaho is para sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay, 'di ba? So, ayun. Kaya bibigyan ko kayo ng tips kasi hindi lang sa ating mga OFW, kung hindi pati na rin sa ating kababayan sa Pilipinas or sa ibang bansa. Okay, ang tanong ganito, 'di ba meron tayong sahod sa ating mga OFW? Every month meron tayong sahod. Pero bakit ramdam pa rin natin na wala tayong pera? At bakit ramdam pa rin natin yung parang naghihikahus pa rin tayo? Ramdam nyo yon? Okay, ito yung ano ko. Sa akin is hindi siya ganun. Hindi ako masyadong ganon ng problema sa pera. Okay? Hindi ibig sabihin malaki ang sahod ko. Hindi. Maliit lang kasi dumaan naman ako sa sahod na OFW na 20,000 ang sahod. Okay? 20,000 ang sahod. Siguro 25 yung sa Hong Kong. Mga ganon. Pero sa Pilipinas, of course, below 20. Nasa pinakamalaking sahod ko sa Pilipinas is 13 yata yun, 13,000 a month or kung may overtime, may mga ibang incentives is pinakamalaki na yung 15,000. Pero yung sa iba kong work, nasa karamihan talaga is 8,000 to 9,000 that time. Kasi syempre, ano naman yun eh. Anong years ba ako nag-start sa Dunkin Donut kasi after I got married, Dunkin Donuts ang una kong pinagtrabahoan sa Pilipinas. Tapos sumunod na doon yung Madelicious and then yung sa PGX. Ayan. So, ngayon ibibigyan ko lang kayo ng tips para hindi po natin maramdaman na kapos po tayo sa pera. At yun po ang nararamdaman ko ngayon. Alam nyo ba ngayon is nagpapasalamat ako kay God, nagpapasalamat ako kay Lord, kasi kahit papano is hindi ko na siya talaga masasabing nagkakaproblema talaga ako sa pera. Kasi siguro binawasan po na rin yung mga expenses or iba pang mga gastusin. So, ito yung pinaka number 1 na tips ko sa inyo, mga kababayan, mga kapwa ko OFW, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, para po hindi tayo magkaroon ng problema sa pera. Alam niyo po, ang the best is, number 1, sa isang sahod natin, sa 15 man yan or katapusan, uunahin po talaga nating ibawas ang tithes para sa Panginoon. Kung noon hindi nyo kilala ang tithes, kung noon hindi kayo nagbibigay ng tithes, yun po ang isi-share ko sa inyo. Okay? Sa mga kababayan nating hindi nagpa-practice ng tithes, okay? Ang tithes po is yun po yung binibigay natin para sa Diyos. Party po yun, nasa Bible po yun, sa Malakay
na magbibigay po tayo ng 10%, sorry. Pero, kung gusto niyo magbigay ng 30%, why not? Diba? Mas malaki ang ibibigay natin para sa Diyos, mas malaking blessings po ang ibabalik niya po sa atin. So, ang hinihingi lang po talaga ng Diyos sa atin is only 10% sa ating pong sahod. Gross po, hindi net. Okay, gross sahod natin, bawasan po natin yun ng 10%. At yung 10% na po na yun ay ibibigay at ibabalik po natin sa gawain ng Diyos, sa simbahan, sa gawain ng Diyos. Okay? Hindi po natin yun isi-savings. Kung hindi, ibabalik po natin yun sa gawain ng Diyos at sa bahay ng Panginoon, sa simbahan. Okay, halimbawa, meron kang sahod na 20,000 sa mga OFW natin to nasa abroad or i-ano mo na rin sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka ngayon na gusto mong magbigay ng tithes para sa Panginoon, pwede po para hindi po kayo magkakaroon ng problema sa pera at hindi nyo po maramdaman na kapos kayo sa pera at doble-dobling blessings po ang marireceive ninyo kapag nagbigay po tayo ng tithes sa Panginoon. Okay? So, that's my own testimony. Karanasan ko po yan na mula noong nagbibigay po ako ng tithes para sa Panginoon, nagkakaroon man ako ng problema sa pera, pero hindi po ganun kalaki. Okay? At continue lang ako sa pagbibigay hanggang sa ngayon, nagbibigay pa rin po ako. At ramdam ko po na kung may problema man sa pera, hindi ganun kabigat, hindi ganun kalaki, dahil inuuna ko po ang pagbibigay ng tithes, inuuna ko po ang pagbibigay ng binabawasan ko po yung sahod ko, binabalik ko po sa Panginoon. Okay? So, 20,000, if halimbawa meron tayong sahod na 20,000, 10% po doon is 2,000. So, ibabalik po natin yun. Ibibigay po natin yun sa simbahan. If you are Catholic, ibibigay mo yun sa simbahan. If you are born again Christian, alam po natin, binibigay po natin sa simbahan. Tinatites po natin yon sa simbahan. If you are Sabadista, Baptist, Mormons, karamihan sa mga Mormons talaga nagbibigay sila ng tithes. Lahat ng mga Christian na talagang totoong Christian, isa po yon sa hinihingi sa atin ng Diyos na magbibigay po tayo ng 10% tithes. So, sa mga kaibigan, at kung halimbawa ang sahod nyo naman is 50,000, so magbibigay po kayo ng tithes na 5,000. Malaki po ba yon? Hindi po yon malaki. Maliit lang po yon. Kasi imaginein mo, i-compute mo, kung meron kang sahod na 50,000, ibabawas mo lang dyan yung 5,000 para sa Panginoon. Meron ka pang natitira na 45,000. Okay? Kung sabihin mo na malaki, bakit ka pa kailangan magbigay? Isipin mo, what if wala kang 50,000? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho na may sahod ka na 50,000. Mas malaki po ang mawawala sa atin. Pero kapag nagbibigay tayo ng tithes at binabalik natin ang tithes sa Panginoon, marami po siyang blessings na ibibigay sa atin. Hindi lang po pera, kung hindi good health, peace of mind, happiness, safety ng ating buong pamilya, at nilalayo niya po tayo sa kapahamakan. Kung meron po tayong mga problema, binibigyan po tayo ng strength, wisdom para isolusyonan po ang ating mga problema. So, yun po ang sariling testimony ko sa inyo, na kung gusto nyo po hindi magkaroon ng problema sa pera, abundant blessings mula sa Panginoon, magbibigay po tayo ng tithes sa Kanya. Halimbawa, dalawa kayo nagtatrabaho. Yung husband mo, kung meron ka mang husband sa ngayon, ako wala akong husband kasi I'm a single mom. Meron akong husband pero hindi ko na pinapakialaman yung sahod niya kasi hiwalay na kami. Ex ko na siya. So, sa akin ko na lang. Pero kung dalawa kayo nagtatrabaho ngayon, mas lalo kayong i-bless ni God, mas lalo niyang pagtitibayin ang inyong pagsasama, ang inyong buong pamilya,
kung dalawa po kayong magbibigay ng tithes. Huwag nyo pong panghinayangan ang ibabalik yung tithes sa Panginoon dahil doble, 100, 200, 500, 1,000% po ang ibibigay ni God na blessing sa atin kapag magbibigay po tayo ng tithes sa Kanya. Kasi noon po sa totoo lang, alam mo yung peace of mind na kahit wala akong pera dito na sabihing malaki. Kasi yung sahod ko is talagang kinocompute ko na yan every month. At lahat ng expenses ko, nakasulat na yan. And then, unang-una talaga na binabawas ko sa sahod ko is tithes. Okay, yun nga, ang ginawa kong example. Kung halimbawa, 20,000 yung sahod nyo or 50,000. So, ilista nyo yan, 20,000, 50,000, less 10%. Sa 20,000, 2,000, kung 50,000 naman ang sahod nyo is 5,000, tithes po yan. Tapos the rest na po yan is kung gusto nyo rin pong magkaroon ng savings, so bibigyan ko rin po kayo ng idea, okay? So 10% para sa tithes, 20% naman po para sa inyong savings in the future, para pagdating ng panahon, meron po kayong savings at kailangan nyo pong ibawas yan sa inyong sahod. At yung 70% naman, every month, doon nyo po kukunin lahat ng mga expenses nyo, bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, pagkain, mga ganyan. So, kailangan, dun sa 70%, doon nyo na po kukunin. Ngayon, magkakaroon po kayo ng budgeting. So, hindi po kayo basta-basta bumili kung hindi naman ganun kalaki ang inyong sahod. Yun nga ang sinasabi nila na kailangan matuto tayong mamuhay kung ano lang yung kaya ng ating budget. Okay? So, kailangan unahin po natin ang Panginoon. Unahin po natin yung pagbibigay ng tithe sa Kanya. The rest will follow. Hindi tayo mauubusan ng blessings. Hindi tayo mauubusan ng pera kapag unahin po natin ang Panginoon. Yan po ang nangyari sa akin. Kahit na konti lang yung natitira sa akin, pero alam nyo yung happiness ko, parang hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng ano. Ang importante is, halimbawa nagtatrabaho ako dito sa abroad, healthy lang ako, healthy lang yung pamilya ko, healthy lang ang buong pamilya, wala lang magkakasakit. Parang, alam mo yung hindi mo na kailangan ng ganun kalaking pera. Basta unahin lang po natin ang tithes. At susunod-sunod na po yun. Try nyo po guys, try nyo mga kababayan, unahin nyo po ang tithes at talagang ma-feel nyo na hindi kayo magkakaroon ng malaking problema pagdating sa pera. Unahin lang po natin ang tithes sa ating expenses, sa ating sahod. Kasi for how many years po guys, yan po ang ginagawa ko, pero hindi po ako nagkaroon ng malaking problema sa pera at naramdam ko po ang daming blessings na binibigay ni God. Basta unahin lang po natin ang pagbibigay ng tithe sa Kanya. Ibalik po natin sa Diyos ang para sa Diyos. At yung savings naman ay yung para sa sarili natin, para sa future natin. Ayan po, maraming salamat. I hope po is sa mga hindi pa gumagawa ng tithes, hindi nagbibigay ng tithes, magbigay na rin po tayo ng tithes. At sa mga gumagawa naman ng tithes, let's continue giving our tithes to God. Maraming salamat po at ito si Chan, OFW dito sa Turkey. May the Lord God bless us all. Thank you for watching. Bye!